Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Hindi ko na maalala kung anong taon. Siguro mga 2011 na mangyari ito. Gawanan yung pinsan ko na ito, gagabrik pa naman siya noon sa kolehiyo. Tawagin man namang punapin siya sa pangalan niyan. Baka kasi may nakakakilala sa kanya. College siya noon at kapitbahay namin siya dun sa probinsya sa lugar ng papa ko. Bali yung bahay nila, may maliit na paniman ng maiston na nakapagitan sa mga iba pang abahayan. Malapad po yung compound by light. Yung nakatira doon kami. Tabi ng tirahan namin ay yung bahay ng lolo ko. Yung sa kwentong bihag na mga hapon. Hindi po kami umalis doon o hindi umalis sila lolo doon. Pinalalak lamang yung lupa at kami lamang bing mga kamag-anak ang nakatira doon. Sa mismong likod ng tirahan namin, merong lote doon na pwede mong taniman ng mga mais, crops, at pwede ding palay, depende sa flip nyo. Makakalahapi ekparya bing kasi yun. Sa dulo nun, andin po yung bahay nila yan. Etang siyan, tika silang magkakapapid. O yan ni Papa ang tatay nyo da. Nung nangyari pala ito, Sir Seth, wala na po ako sa Pinas noon. Bale, kapatid ko po yung nagkwento dito sa akin. Siyan po yung tipo ng babaeng paladala na tao. Sumama umano ito sa kaibigan ni Sir Seth para pumunta sa kabilang baryo noong mga panahon na yun. Yung di naman tarayuan, mga hindi aabot ng 1 kilometro. Magtatakip-silid na noon pero hindi pa rin umuwi ito siya. Gawa ng may tricycle sila noon at pinasundo ito para makauwi na. 3 kapatid yan sumundo sa kanya noon. Pero bakit nga ba siya pinasundo, di ba? Kahit na sinuumala panahon na yun, Sir Seth, kahit nasa 2011 na tayo, yung baryo na pintahan nitong pinsan ko kasama ng kaibigan niyang tagaruan, ay bantog pa rin na maraming mga aswa, maraming nangyayanggaw. Nag-iusap-usapan pa noon na yung klase ng pangyayanggaw doon sa baryong yon. Babatiin at tipinggan ka na, may ayanggaw ka na. Lalong-lalo na kapag napipuhan o napagpripan ka na may mga lahing aswang doon. Ako 3 beses lamang akong nalagi sa baryo na iwan kasi matagal lang kilala yung lugar na yan sa mga dadong palday. Kaya umiiwas ako hanggat maaari noon. Meron pang pamilya noon dun sa baryo na yan ng mga bantog na aswang eh. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon na maipakwento kay Papa yon, ibabahagi ko rin sa inyo. Mabalik tayo dito sa karanasan ng pinsan ko. Masando naman ang ayos ng pinsan ko pero gawangan ng pagkapasaway nito. Imbes na sumakay siya sa harap, sa likod o sa upuan sa likod ng driver ng tricycle, bali doon po siya sumakay sa bubungan. Ngayon, etang kapatid diyan na babae, isa sa mga sumalamang sumundo sa kanya. Meron na palang napapansin noon. Nahabal pa alis masala doon sa baryo Layolay. Meron na umanong nakasunod sa kanila. Anino lang. Makikita mo lang yung anino umano ng ibon noon. Malapad na ibon pero hindi mo mahagilap ang kabuuan nito. Yung lugar sila may nanggalayan sa probinsya. Yung ano yung mga matataas na puno o mga bata pa kami. Nakatayo pa rin na mga yan, sir. Matapayag tapos parang pre-reserve na labiwan. Larim-laro na kung doon kagali sa Barrio Leon. Taot na sa amin doon mariite. Yung laging may bagap. O ako ano nung napapakita. Gano'n. Napansin nga ng kapatid yan na sunod yung anino ng ibon na yun sa kanila? Kaya hindi naman kasi galang tabilis ang pag-grade ng kuya nila kaya makikita niya pala dayoy. Hindi tarauna eh. Gawa ng nasa taas nga siya ng tricycle nila doon sumakay. Napansin niya na rin yung yumiripad na ibon na yon. Para lamang sumusila dumano sa kanila na hindi masyadong yumalapit. Parang yumalabas-labas lamang ng bidya. At kapag pinipingnan itilian kung sa alay, hindi niya pala dumahira. Purong anino lamang ang nafikipin na sumusunod sa kanila noon.
Maayos naman sila nakauwi noon. Pagdating sa kanila, syempre, pinagalitan siya ng mama at papa niya. May punta-punta siya doon, aabutin na hapon. Kapag anong oras pa naman, wala nang bumabiyahing sasakyan doon. Lalo na at babae pa siya. Maklaro ko lamang, Sir Seth, na hindi po aswang yung kaibigan na sinamahan ni Yan doon sa lugar, ha. Bata pa lamang yon, kilala na yon, tsaka nakikita, kaya sigurado ako na hindi siya konektado sa kung anumang nilalang ang meron sa baryo nila o sa karanasan na ito na yan. Parang malalamang din yung kayan, yung pagbubunga at pagagalit ng mga magulang niya. Nakasanayan na niya dahil pasaway at dalapo talaga ito. Lumipas ang gabi na yon. Etong si Tito, papa niyan, nanghangalaga o parang bantay o maintenance siya ng eskwelahan na katabi lang ng compound namin. May lupa na yun ay dinate pa ng great-grandfather ko sa father's side para nga mapatayuan ng paralan. Nasa kasulatan pa nga yung kaapu-apuan nila lolo kapag nag-apply din ng trabaho ay matatanggap ka agad. Kumbaga, yun yung parang kasunduan nila. May ibibigay mi lolo itong lupang ito. Pero kapag lumapit na yung mga kaapu-apuhan niya, hindi sila mahihirapang maghanap ng trabaho dito. Tsaka madagdag ko lang, Sir Seth, gaya ng ibinahagi kong karanasan ng lolo ko. Diba yung bahay na yon? Yung compound na yon ay yung dating gubat sa kwentong yon. Bali ang dead end o likuran ng compound na yon. Mapuno pa rin talaga at merong ilog na sa likod lamang ng bahay nila yan. So bago natin simulan ng pinakakaranasan ay ipapaliwanag ko lamang yung itsura ng bahay nila. Simentada yung babang parte tapos may hagdan na apak pataas. Puros kawayan na po yung saig sa loob noon. Tapos 2 hakbang lang ulit na hagdan pataas. Kwarto na rin. Plywood ang pader. Yung bubong sa kwarto, yero. Yung kusina at sa living room, nipa po yung bubong doon. Isa lamang din ang kwarto nila noon pero magkakahiwalay ng kulambo at banig. Depende na lamang. May mga magkakapatid na magkakatabi noon sa isang banig lang at isang kulambo. Lahat sila ay malapit silang nakapwesto sa bintana kapag nahiga noon. Ang bintana naman na yun, sir, paslant yun. Kumbaga may patungan pa yung babang parte noon na pwedeng lagyan ng tanim mo kung ano pa. Usong-uso po yung mga ganong klaseng bintana sa probinsya. Ngayon ang problema, Sir Seth, hindi pa tapos yung paggawa ng bintanang yon. Walang takip ang gilid nun. Kasya yung pusa. Hindi rin yung tinatakpan ni Tito. Matapang-tapang din kasi si Tito at isa pa, hindi sila nakaranas na inaswang talaga ng mga panahon na yon. May mga bantog na aswang din naman sa baryo namin pero tama nga ang sabi nila na hindi nga nang tatalo ng mga kabaryo ang mga ito. So habang natutulog sila, nagulat na lamang si Yan gawa ng gumagalaw yung kulambo nilang dalawa ng kapatid niya. Nagising talaga siya noon. Nakiramdam. Tiningnan niya yung ibang mga kulambo noon pero bakit sa kanila lang yung gumagalaw? Itinaas niya ng ulo niya para tingnan yung pinanggagalingan ng pagyugyug noon. Paglingat niya sa bandang uluhan nila, napansin niya na merong anino doon. Malaking anino ito. At ito ang rason kung bakit gumagalaw ang kulambo ng pinsan ko. Ngayon, Sir Seth, dahil sa takot, sinubukan niya na sumigaw noon pero ang ipinagtataka niya ay hindi niya magawa. Ultimo yung ibang parte ng katawan niya, hindi niya talaga magalaw noon. Binukanan niya yung bibig niya pero hangin lamang talaga ang nalalabas niya kapag sinusubukan niyang sumigaw. Hanggang sa walang ano-ano, itong anino na ito, dahan-dahang lumapit at tumabi dito sa pinsan ko na ito. Halos ingod-ngod na niya umano ang sarili niya sa pinsan ko. Ang unang napansin niya noon, pagkadikit na mukha nito, doon sa mismong harapan niya. Yung mata nito, hindi na sinabing pula base sa pagkakakwento niya pero mas maihahalin tulad niya ito sa parang nag-aapoy siguro. Pero yung apoy na doon, manilaw-nilaw pa. Takot na takot siya siyempre.
at kahit anong gawin niya. Nasa isip niya ang pangalan ng papa niya, ng ate niya. Pero hindi niya talaga umano mabigkas noon. Ang sunod na ginawa ng nilalang na ito, imelap nito ang kulambo niyan at papaangat. Hinawaan nito ang prinsem ko sa may leeg niya at walang ano-ano ay mas lalong nilapit ng nilalang na ito. Ang mukha niya kayan at sa mismong pisngi niyan ay merong tumulula hindi nga masabi kung laway, pawis, tubig o dugo nun. Basta, may pumapatak sa pisngi ng pinsan ko na nagmumula sa mismong nilalang na iyan. Tapos may amoy pa raw ito na may hahabing tulad mo sa amoy ng bulok na bayabas na mapanghe. Unang naigalaw na yan ay yung dulo ng barili ng panya. Hanggang sa paunti-unti nang nararamdaman na igagalaw na rin niya kahit papano ang namamanhid daw katawan nun. Nang maigalaw na niya yung ulo niya, iniwas na nito ang mukha niya sa maamoy na likidong pumapatak sa mukha niya noon. Napakarami na umanalon sa mukha niya. Sinubukan niyang itulak yung nilalang pero hindi na magawa dahil ayon dito sa pinsan ko. Yung balat ng nilalang ay para bang kung anong patusok. Hindi nga alam kung matigas na balahibo o kung ano pero masakit kapag sinusubukan niyang itulak palayo ito sa kanya. At nang magsimula na lang manlaban ng pinsan ko na ito, doon na nagsimulang mga lumot ang nilalang na yun. Sa mukha, sa leeg ng pinsan ko. Nang maramdaman niya na nagsisimula ng humapbi ang mga kanamot na yun, dito man niya nagawang sumigaw. Yung mga kapatid niya kahit na anong wasiwas, sigaw at lagabog ng higaan niyan. What happening? Bagsak na bagsak umano ang pagkaatulog ng mga yon. Hanggang sa muling pagsigaw niyan, Sir Seth, dito na naalimpulatan si tita. At dito ay naabutan niya rin ang nilalang na nakapatong kaya noong mga panahon na yon. Na base sa kanya, ay hindi mo umano maihahambing sa kung anong hayop. Para bang malapit sa aso o sa pusa pero alam niyong ibang-iba pa rin yon. Siligawan niya ito. Sabi niya, "Hoy, anong ginagawa mo? Sino ka?" Sinubuang yugyugil at yusingin ni Tita si Tito pero wala. Hindi pinito magising noon. Ang ginawa ni Tita, lumabas ko ng kulambo o saan sila nakapwesto ni Tito at ng isang kapatid niya noon. Dumiretso itong bumaba sa may kusina, kinuha at pinaidaw yung maliit na lampara na bilangis na gawa sa bote. Tapos yung lita. Nang akmang pabalik na si Tita paakyat, doon sa dalawang hakbang na hakdan papunta sa kwarto nila, napapigil siya. Tawanang doon kasi mismo sa may hagdan, Sir Seth. Nandun na ang nilalang noong mga panahon na yon, nakatayo. Dahil sa medyo maliwanag na rin sa lamparang nakabukas noon. Kitang-kita ni Tita ang isang matangkad na ibon na sa pagkakalahad ng pita ko na ito, nasa 5 palampakan umano ang tangkad. May pakpak. Patulis-tulis ang mga pakpak nito. At ang ulo, kahawig o kawamis umano ng isang kwago. Na ang mga mata ay kagaya lang ng lakitan niyan. Nag-aapoy o nagbabaga rin. Look at titig ito kay Tita. Hindi nagpatinag si Tita noon. Sinigawan niya pa yung nilalang na, "Ako ang harapin mo, wag yung anak ko. Anong gusto mo sa anak ko? Kukunin mo. Magkamatayan muna tayo dito." Darhan-dahang nilapitan ni Tita ang nilalang habang nakahanda itong hawak yung itak. At sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, unti-unting lumiit yung nilalang na ito. Mula sa ilang panampakang tangkad, hanggang maging kasilapin na lamang ito ng pusa noon. Pero ganun na naman pa rin naman ang itsura. Walang pinagbago. Wala paniki ang pakpak at kwago na nagbabaga ang mata ang mukha. Walang ano-ano ay bigla itong nagpaikot-ikot.
Dumiretso sa taas ng pintuan sa espasyo at lumusot doon para makalabas. Kinuha ni Pita ang lampara at pinala sa taas noon. Dito na niya nagawang dusingin si Vito at ang iba pa ng mga pinsan ko. Kitang-kita nila siya noon. Puro kalamot, duguan, sa leeg sa mukha. Pinailamos na siyan at nilagyan ng gamot noon. Mabuti na lamang at hindi naman kadali ng mga kanumot mayon. Nung nabiwanag na, hindi na sila nagatubiling dalhin siyan sa albularyo. Yung pinakamalapit sa amin. Doon na rin siya nilagnat, Sir Seth. Ayon sa albularyo na ito, natipuhan na mulo siyan. Dahil siguro sa pangangatawan nito na medyo chubby, maputi, makinis, at mamula-mula yung mukha tapos may pagkabibuot ng ulit pa. Tinalong ni Tita albularyo kung babalik pa ba yung nilalang layon. Patatantanan na niya ang pinsan ko. Sabi nga man ng albularyo na ito, syempre, babalik at babalik yun dahil nga sa napitpuhan na nito ang pinsan ko. Dito, sinabihan ng albularyo si Tita na maglagay ng bagakay sa palibot ng bahay nila. Siyan, wangayang, wanang luya na nakasabit sa katawan. At maglagay ng asin sa mga gilid-gilid ng bahay. Sa pagtatawas ng albularyo dito sa pinsan ko na ito, Peter nalaman na ang bisita. Ang bisita niya nung gabing yon ay isa o manong lalaki. Hindi taga-baryo namin kundi galing sa baryo na pinaglakwatsan niya noon. Adabin siya. Bukod pa dito, pinatakpan ng albularyo ang bukas na bintana kung saan posibleng pumasok ang nilalang na yon. Huwag daw hayaang mag-isaw na kay Garcia. At higit sa lahat ay iladay ito sa gitna nilang magpamilya. Mismo ang kapatid ko na nandun na nakakita sa kanya ay awang-awa sila dito sa pinsan ko dahil sa dami ng kalimot nito. Yun isa na matami yan, pulang-pula. Namumula tuwing magdadapit hapon na. Kumbaga, normal buong araw pero kapag magsisimula ng yumubog yung araw o magsisimula ng gumabi, ay na, mamumula dalin Sir Seth. Natiluan daw kasi ng likido yon. Pero ayon sa albularyo, mabuti na lamang at wala itong yanggaw. Ilang araw bing giladi ng albularyo siya yan paladi hanggang sa tunuyang gumaling ang kanmot niya at yung pulas sa mata. May pinapainom at pinapatak sa mata niya noon. Sa wangin ay nasa Maynila na siya at nagtatrabaho sa isang universidad. May asawa na rin po siya. Minsan na rin siya umuwi doon sa probinsya at yung bahay ng Relayon. Pamilya na ng kuya niya ang nakapiragawa ng yumipat sila dito sa gawing kalsada malapit sa Paniman. Ang ipinagtataka lang talaga namin, Sir Seth. Yung lalaking aswang kasi, matanda-tanda lang ng konpi kayan. Kaya yung tipo ng pagkagusto niya kayan baka talagang crush, di ba? O nahalina ito sa kung ano man yung napansin niya dito sa pinsan ko na ito. Pero ayun niya, ang nakapagtataka. Bakit niya sasaktan? Kaya ba kapag gusto mo, hindi mo sasaktan? Joke lang mga Ardulio. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalan M. Bala ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng nanay ko sa panganawa sa panganay kong kapatid. Di kami magkakapatid so hindi pa ako pinapanganak ng mga panahon na iyon. Pero ilang beses na itong may kwento ng nanay ko at pinsan ko kaya ikikwento ko ito sa perspective ng nanay ko. So ito na. 1969, 2 na ang anak ko. Magdadalawang taon ang palanay ko at ilang buwan pa naman ang palanawa. Nagtatrabaho bilang technician sa isang radio station ng asawa ko noon. Minsan panggabi ang shift niya at kami lamang ang naiiwan sa bahay noon. Sa panahon nito, nakikipiloy pansamantala ang pamangkin ng asawa ko na si Alicia sa bahay namin. Nakatira kami sa Rojas City at nag-aaral siya sa kolehiyo noon. Gusto ko munang iskay yung setup ng bahay namin, Sir Seth. Medyo mataas ang bahay namin. Nakalat sa lupa at laysilong na kung saan nag-iimbak ang asawa ko ng kahoy na panggatong at mga kulungan ng mga manok. May habben ang harap ng bahay papunta sa maliit na balkonahe
Nakusa ng main door ng bahay namin. May maliit na tindahan na nakadikit sa harap ng bahay na yon. Wala kasi akong trabaho kaya nagtitinda lamang ako para makatulong man lamang sa asawa ko. Ang bubong ng tindahan na ito ay kasing taas ng bintana namin. Kung bubuksan mo ang bintana ay pwede kang lumabas at umapak sa bubungan na yari sa ero. Ang balkonahe naman, medyo tabi lang ng bubong ng tindahan. Mas mataas lamang ang bubong pero pwedeng akyatin galing sa balkonahe papunta sa bubong ng tindahan na yon. Medyo mahihirapan ka nga lang dahil mauhulog ka sa hagdan na tabi lang ng tindahan kung hindi mo matansya ang pag-akyat noon. Palaging tinutuluyan ng bahay namin ng mga kamag-anak na galing sa probinsya sa labas ng syudad. Merong nakikituloy habang naghahanap ng trabaho. Meron din para makapasok sa eskwela at uwian sa may weekend. Meron din na nagbabakasyon lang at gusto kaming makasama ng panandalian noon. Hindi naman malaki ang bahay namin, Sir Seth. Kasya lamang sa aming mag-anak pero nakaugalian na namin tumanggap ng kapamilya kung nangangailangan ng matutuluyan. Medyo sentro-sentro po kasing lugar namin. Mabait, masipag at mapagmahal ang asawa ko. Kaya mahal siya ng kanyang mga kamag-anak at maging ng mga kamag-anak ko sa side ko. Dahil sa syudad ang lugar namin, maraming tao at medyo dikit ang mga kabayan. Maswerte din kami sa lugar namin dahil may respeto at paggalang ang mga kapitbahay. Dahil nga sa mabuting tao ang asawa ko, kilala kami at tratong pamilya ang mga kalapit-bahay sa amin. Bigayan at tulungan kumbaga. Minsan ay dumadalaw sa amin ang tiyahin ng asawa ko na si Nanay Kuroy. Matanda na ito pero malapit sa amin at paminsan-minsan dumadalaw kasama ang pinsan ng asawa ko. Hindi naman ito nagtatagal. Minsan 1 o 2 gabi lang ang paglalagi niya. Kaalis lang ng Nanay Kuroy pabalik sa kanilang lugar ng araw nang mangyari ito. Natuon na overnight shift ang asawa ko kaya kami lamang nang naiwan sa bahay kasama ang pamangkin naming si Alicia. Tsaka siyempre, yung mga anak ko, di ba? Partikular ng gabing ito, iyak ng iyak yung bunso ko. Inaakala kong kinakabag lamang kaya hinihilot ko ang tiyan para mailabas ang hangin. Pero patuloy ito sa pag-iyak hanggang kalaliman ng gabi. Pareho kaming hindi makapahinga ni Alicia. At salitan sa pagpapatahan sa bunso ko na yon. Malinsangan din ang panahon kaya binuksan namin ng bahagya lamang ang bintana na kung saang nakaharap sa bubong ng tindahan. Naglatag kami ng banig sa sala para doon matulog para presko. Gaya lang sabi ko ay maraming tao kahit sa gabi ay yung barangay namin na ito. Pero habang lumalalim ng gabi, syempre manaka-naka na ang dumadaan sa kalsada. At halos mga lasing o naglalakwatsa na lamang dumadaan doon. Iyak pa rin ang iyak ang anak ko noon. Nang walang ano-ano ay may bigla na lamang kumalabog sa bubong ng tindahan namin. Doon namin napag-alaman na isang lalaki ang nasa labas na ng babato sa bahay namin noon. Sigaw ito ng sigaw ng aswang. May aswang sa bubong ng bahay niyo, Aling Belen. Sigaw, mura at patuloy na pambabato ang ginagawa ng lalaking yon. Magkahalong gulat, takot at nerbiyos. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko habang hawak ko yung bunso kong anak. Tulog naman ang panganay ko sa banig na nakalatag sa side na yon. Kung ano ang paninigas ko, iba naman ang naging reaksyon ni Alicia. Dali-dali nitong tinungo ang bintana na bahagyang bukas at akmasa ng isasara. At doon tumambad sa kanya ang isang matandang patalikod na at akmang bababa noon. Meron kasing payat na puno ng papaya sa harap ng tindahan na may siguro 2 hanggang 3 talampakan ng layo sa bubungan. Nakita pa ni Alicia na lumingon sa kanyang matandang yon. Sobrang nakakatakot tumano ang kulubot na mukha. Mahaba ang nakabuhagag nitong buhok. Mahaba at matatalim rin ang kuko noon. Doon na naisara ni Alicia ang bintana sa takot niya at agad-agad itong pinali ng alambre. Yun lang kasi ang lock ng bintana namin noon. Doon na ako naimasmasan noon.
Binigay ko kay Alicia ang anak ko sabay dampot sa kutsilyo sa may tingtuan na nilalabay talaga ng asawa ko sa gabi. Lumabas ako kahit manininig ang katawan ko noon. Medyo labising na ang mga kapitbahay sa ingay ng lalaki sa labas. Pagtalabas ko at pagbaba sa hagdan, tumambad sa hindi kalayuan ang isang matanda na pumapadaos-dos sa puno ng papaya. Medyo may niwanag dating sa ilaw sa kalsada kaya nakikita ko na medyo sumasabit ang matanda sa bakod na kawayan na yon sa tabi ng puno. Parang hindi ito matanda sa bilis ng padanaw niya, Sir Seth. Alam yung parang naka-costume lang. Ay malon nito ang mataas na bakod at tumakbo ng mabilis ng walang kahirap-hirap. May nakalabas na ng mga kapitbahay sa oras na yon at pinabol ang matanda pero nakapagtataang bilis nito at bigla na lamang nawala sa dilim ng gabi. Ang sabi ng lalaking nakakipa, pauwi na daw siya padaan sa harap ng bahay namin nang marinig niya ang iyak ng anak ko. Napatingin siya sa bahay namin noon at doon niya nakita ang isang milalang na nakadapa at nakasilip sa bintana ng bahay namin. Loki-rambom yung lalaki. Hinintay niya kung ano yung gagawin ng nakapayong nilalang leon. Akma na itong papasok sa bintana dahil kita niya unti-unti nitong binubuksan ng bintana niya. Bitila siya hindi na dalawang isip na batuhin ng nilalang na alam niya aswa dahil sa itsura nito at yun na. Ay naman sa kapitbahay namin nagising at lumabas na rin. Mayroon niya siyang namataala siyang matandang babae sa bangkunayan namin na palakad-lakad na parang hindi mapaali. At dahil sa inakala may bisita kaming matandang kaanak, inakala nilang si Nanay ko rayon. Umuwi na si Nanay ko rin ng araw na yun eh. Kaya imposible siya ang matanda na nakita ng kapitbahay ko sa bangkunahin ng gabing yon. Kinabukasan, pinilan namin ng asawa ko ang kubong ng tindahan at puno ng papaya. May mga bakas ng putik ang kubo. Medyo malaria talaga ang puno sa bubong para anunin ng isang ordinaryong tao yon. Ayat din ang puno ng papaya. Pero mga daon lang ito ang nabali at mukhang parang magaan ang nilalang na sumampa sa puno. Bakas din sa puno ang kuko ng nilalang. Ang ordinaryong kuko ang mga bakas na yon. May nahanim ang mga bakas, Sir Seth. May bahid ng dugo ang kawayang bakod. Patunay na natusok ang nilalam ng pumados-dos ito pababa sa punong yon. Pero himala pa rin na makatakbo ito ng mabilis at nawala na lamang sa dilim na parang bula. Hindi na yung laulit pa sa barangay namin. Ang tingin namin, isa yung dayo laval at lapadaan at baka naamoy lamal ang sanggol sa bahay namin noon. August ng 2008, nang matanggap namin ang balitang namatay ang tita ko, bunsong kapatid ni nanay. Nagulat kaming lahat noon gawa ng ang pagkakaalam namin. Wala itong sakit. Si Tita Bing ay isang matandang dalaga. Hindi namin alam ang rason kung bakit hindi ito nakapag-asawa. Pero base sa kwento niya sa amin noong nabubuhay pa ito, dalaga pa lamang kung saan-saan na siya napapapadpad para maging kasambahay. At yung huling inalagaan niya, noong pumanaw, nagkaroon siya ng parte ng yaman. Hindi niya winaldas ang yaman na yon. Nagsimula siya ng negosyo, kasama ng isa pa nilang kapatid ni nanay noon na nasa Bicol. Doon niya pinondo ang pera, hanggang sa lumaki at nagkaroon ng tagumpay na mga investment sa iba't ibang negosyo. Merong mga panaderya, bentahan ng ipik sa Laguna at kung ano-ano pa. Stable na ang buhay ni tita nang umabot ito sa edad na 30 anyos. May mga pagkakataon na nagtatravel pa ito abroad. Sobrang alagad niya ito sa sarili at palagi kaming kinokontak at kinakamusta. 2 linggo lang yung pagitan nung huling nangamusta sa amin si tita. Doon namin nalaman na natagpuan itong wala ng buhay sa sarili niyang bahay. Ilang araw na itong patay na makita.
Kahit pa nasa loob ng village ang bahay na ito, hindi ito kumuha ng kasambahay dahil simple lamang ang lote at bahay niya. Isang maliit na front yard, parking ng sasakyan, sala pagkapasok, kainan at kusina sa bandang kanan na may bintanang nakikitang front yard at 2 kwarto sa kabila. Kapag dumiretso ka naman sala na. Tapos merong sliding door sa likod at parang maliit na lanay at maliit na garden doon. Sa bubungan, merong tangke ng tubig. Sa pagkakaalala ko, nabalita pa yung nangyari na ito sa TV. Ilang araw lamang din siyang binurol, Sir Seth, gawa ng bulok na ang katawan nito. Ang ipinagtataka namin noon, ayon sa mga espesyalista, appendicitis umano ang naging dahilan ng pagkamatay. Sa salita natin na normal na mga tao, bangungot. Tapos yung katawan niya, para umanong 1 buwan nang nabubulok. Di ba, tumawag pa itong si tita sa amin. 2 linggo bago ito namatay. Wala ding foul play o forced entry sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Malinis ang bahay. Wala ding nanakaw. Inuwi ang bangkay nito sa Bicol at doon inilibing. Wala akong trabaho noong mga panahon na yun, Sir Seth. Sa madaling salita, ako ang isa sa nautusan na magbantay muna sa bahay ni tita. Kasama ang pinsan ko, na si Bugoy. Ang pinsan kong si Bugoy ang pinaka-close ni tita sa amin. Wala namang inggitan pero masasabi kong swerte po itong si Bugoy dahil binibigyan ito ni tita ng allowance. Hindi naman iyon inaabuso ni Bugoy. Iniipon niya ito. Bumiyay si Bugoy mula sa Ilocos at nagkita kami sa terminal sa Pasay at sabay na kaming dumiretso sa bahay ni tita. Lock ang kwarto ni tita. Hindi din namin ito binubuksan noon bilang respeto na rin sa kanya at sa mga naiwang kagamitan niya doon. Ang isang kwarto yung ina-accommodate namin. Double deck. Meron akong kinatutuwaan na display ni tita. Sa mga listeners natin, alam niyo yung big mouth lily bass. Iyon yung isda na nakadikit sa isang stand. Kapag naka-on yun, Sir Seth, at may dadaan na tao, tutunog. Kakanta yun ng Take Me to the River. Madalas naka-off ito, Sir Seth. Dahil sa tuwing dadaan ka ng ilang metro sa kanya, kakanta talaga ito. Tandaan niyo tong display na ito, mga kagiliwa. Mamaya, malalaman niyo kung bakit. Dahil sa hindi kami sanay sa ganitong subdivision, napagpasya namin ni pinsan na mamasyal muna sa bandang Alabang. Maraming mga malls doon. Mga hapon na kami nakauwi. Bandang 4:00 pa lamang yon ng hapon. Hindi naman ako natakot pero ang unang napansin ko noon, sa tabi-tabing bahay at lote, kapansin-pansin ang bahay ni tita. Yung ultimong kahit halos magkakakulay at parehas ng disenyo. Pero para bang walang kabuhay-buhay yung kanya. Natatanging bahay niya lang. Kapag titingnan mo yung mga katabing magkabilang bahay, halos parehas sila ng pagka-bright ng kulay. Pero kapag nakafocus ka sa mismong bahay ni tita, parang ang gloomy. Yung parang ito lang yung bahay na natatakpan ng ulap. Ganon. Dahil sa wala naman kaming ginagawa ni Bugoy noon, nagdesisyon kami na linisin ng labas at binyagan ng mga halaman, lalo na mga bugambilya. Madilim-dilim na kaming nakatapos. Nagsaing kami at bumalik ulit sa labas na yon. Si Bugoy, nagyoyosi ito, Sir Seth. So habang nakatitig kami sa mga dumadaan, nagpausok muna ito. Nakakailang buga pa lamang siya, sir, nang meron kaming narinig na boses.
Sumisigaw ito. At ang sabi, patayin mo yan. Sa gulat ni Bugoy, naitapon niya sa sahig ang bagong sinding yosi. Tapos sinapakan. Nagpalingat-lingat kami kung saan galing ang sigaw na yon. Dahil baka mamaya kapitbahay lang. Wala kaming nakitang tao sa mga bahay. Maski sa kabilang kalsada. Imposible ding katabing bahay dahil naka-firewall ang isang bahay sa kabila. At pataas naman na pader ang nasa kabila noon. Weird ka ako. Pero dahil sa parehas kaming hindi sanay sa ganitong lugar, baka nga bawal at may dumaan na hindi namin nakita. Sabi ko na lamang kay Bugoy na kung gusto niya talaga magyosi, sa likod na lamang ng bahay, sa may lanay. At least doon, walang makakakita sa kanya. Sumunod naman itong pinsan ko. Ako naman, hindi ako umalis doon sa harap. Tapos, mga ilang minuto pa lamang yon, bigla na namang may sumigaw. Ganun ulit. Patayin mo yan, sabi ng boses. Dito, malinaw na sa akin na wala sa harap o sa gilid ng gagaling ang boses na ito, kundi nasa bandang likuran, kung saan ako nakapwesto. It's either sa loob ng bahay o sa pinakalikod kung nasaan si Bugoy. Sa pag-aakala kong nasilip ng kapitbahay si Bugoy na nagyoyoso sa likod at doon nang gagaling ang boses noon, pumasok ako para sana silipin ito. Saktong pagpasok ko, papasok na rin itong si Bugoy. Sabi ko sa kanya, sino yung sumigaw? Binalik na yung tanong sa akin na yan, Sir Seth. Ang akala ko, sa likod ng galing ang boses. Ang akala niya, sa harap kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, wala sa likod o sa harap yung boses na yon, kundi sa loob. Nagtinginan kami noon. Pero in doubt pa rin, Sir Seth. Dahil siguro sa parehas kaming lalaki, ayaw namin ipakita na takot kami kahit na iba na ang iniisip ko noon. At mukhang hindi magiging maganda ang unang gabi namin sa bahay ni tita. Sabi ko na lamang kay Bugoy noon, huwag nang magyosi kung kaya namang pigilan. Mukha kasing may nagagalit doon. Tumango naman ito. Maayos naman kaming nakapaghapunan. Sa sala kami tumambay para manood ng TV. Yung hallway ng 2 kwarto noon, hindi gumagana ang ilaw. Tapos yung inaw sa sala na yung chandelier. Kahit nabuksan namin ang lahat ng bulb noon, mapaputi man at dilaw. Kulang na kulang pa rin kami sa liwanag na binibigay niya. Para bang ang blue? Para piba. Walang masyadong gamit si piba. At puti pa ang pader nito. Pero napakadiyon pala din ang paligid. Hindi kalaunan, nakaramdam na ng antok si Bugoy. Pumasok na ito sa tutulugan namin na kwarto. At ako naman ay nanood pa saglit. Siguro may higit isang oras bago ko pinatay ang TV at pumasok na rin sa kwarto na yon. Pagkapasok ko doon, biglang nagtaas ng ulo si Bugoy. Umupo ito. Pinanong niya ano kung kakapasok ko lang ba. Sabi ko naman oo. Tapos ang sunod na tanong niya, kung pumasok ba ako kanina? Sabi ko hindi. Pinaulit-ulit na yung tanong na yan, Sir Seth. Sabi ko naman sa kanya, hindi talaga ako pumasok noon. Dito, pinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, noon kasing papikip na ito. Bigla na lamang umalog ang double deck.
Napadilat siya. Naabutan niyang may mga paa na paakyat sa paas ng double deck na ito. Naramdaman niya din na may humigay poon sa paas. At nakipan niya merong nabuong anino sa may pagitan ng espasyo ng higaan na iyon. Ladpakan masya gawa ng himbingan narinig ang tunog ng pintuan na bumuas. Dahil na mainay ang pinto na iyon. Sabi ko naman sa kanya, baka nananaginip lang siya. Kita ko sa mukha ni Buboy noon ang pagtataka. Yung pipong hindi siya naniniwala. Nananaginip lang siya. Ulukat na ako sa taas ng double deck at naiga na. Hindi ko na alam kung anong oras yun pero sa pingin ko ay lasa madaling araw na noon. Nadisin ako gawa ng merong parang humahalinhing o umuuoy. Yung hagulgol na pigil Sir Seth. Pinakiramdaman ko si Bugoy noon. Baka nananaginip ka ako. Pero hindi. Inalat ko konti ang ulo ko para siipin ang espasyo ng pintuan. Baka mamaya naiwan ko na bukas ang TV, diba? Sinimawan pa naman ang pinapanood ko noon. Pero walang liwanag akong nakikita na dading sa TV. Tapos ayon, yung wall paunti-unting lumakas. Tunog na nanangis. Hanggang sa walang ano-ano. Bigla na lamang nagsisisigaw ang umiiyak na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses ito ng babae at menggagaling sa abiyang kwarto. Sa nakalak na kwarto ni Pipa. Gusto kong gisinin si Bugoy noon pero ayokong gumawa ng inay. At sa maniwala man tayo o sa hindi. Ganito ang sumunod na nangyari, Sir Seth. Yung kwarto na yun sa kabila, bigla na lamang kumalambak. As in pinihit-pihit ang doorknob. Nakalak ito. Wala ka na yung susi ng mismong kwartong yon. Kaya noong marinig kong bumukas ang pintuan na yon at pasarang binagsak. Napatalon na ako sa double deck na hinihigaan ko. Si Bugoy, nakaupo na rin pala ng mga oras na yon at naririnig niya rin ang pananangis na ito. Dito ko na biyoloan si Bugoy. Sabi ko, Guy, ano yun? Ang sagot niya, papanood. Magnanakaw daw pa. Hupusibi Sir Seth gawa ng babae tapos magnanakaw. Tapos gagawa ng inay at iiyak. Anong modus yun, diba? Hanggang sa ito na. Naalala niya yung sinabi kong display na parang isda. Yung big mouth biribas. Yung bibakteriat na sensor. Yung apag may dadaan. Tutunog at kakanta. Sabi ko lang kanina naka-off yun. Pero bigla na lamang itong tumunog at kumanta na ang ibig sabihin, merong nag-on at merong dumaan doon. Kahit na mainay ang display na yun sa sala, walang kung sino sa amin ang nakapag-isip lumabas sa kwarto namin. Magkatabi kami ni Bugoy. Nasa saiga ko. Siya nasa higaran. Dasan ako ng dasal noon na sana kung sino o anuman yun. Huwag pumasok sa kwarto kung nasaan kami. Isang dasal yun, Sir Seth. Na hindi madinig. Dahil mula sa pader na katabi ng pinto at kaharap lamang ng double deck, meron na lamang aming biglang narinig na yabak. Kahit na wala kaming makitang tao. Basta nandun yung yabak. Mabibigat ang bawat paghakbang later, Sir Seth. Dito na ako nakaramdam na
Para bang sumikip at uminit bigla ang kwarto kung nasaan kami. Alam kong ramdam din yun ni Bugoy. At ang bagay na nagpardesisyon sa amin na lumabas at tumakbo sa kalsada ay nang marinig namin ulit ang tangis na noong mga oras na yun. Malakas na iyak na para bang kaharap lang namin ito. Nakapaa kaming lumabas noon. Hindi na namin nabuksan ang gate at dahil hindi naman kataasan ay pinaroon na naming parehas yung pader. Ang unang naisip naming puntahan, guardhouse. Sakto-sakto namang papaliko namin sa kanto. Merong gwardiya na rumuronda at nakabike. Ayaw namin gumawa ng inay noon, sir, kaya naman kinawayan na lamang namin ito. Mabuti na lamang at asphalt type ng daan. Kaya walang naging kaso mga aapakan namin doon. Madiwarnab ang ilaw ng bawat poste. At kahit madaling araw na, may mga labas-masok pa rin na kotse doon sa lugar. Yumapit kami kay Manong Guard. Hindi namin alam kung saan namin sisimulan ng ikikwento sa kanya. Dahil nagpasama na lamang kami sa bahay ni tita. Akala namin, hindi kami papaniwalaan ng gwardiya ito. Pero nang marinig niya ang naranasan namin, nalaman namin na meron din palang sariling karanasan ang kareryebo niya na ito. Maaaring sa simula pa lamang ng kwento, meron nang nagtatanong kung paano agad nakita ang katawan ni tita. Kung wala namang direct contact o kahit ano. Wala bing kasambahay at wala din namang bumibisita sa kalya. Yun pala, yung gwardiya na karelyebo ng nirapipan namin na yun. Siya ang nag-report para madiskubre ang bangkay ni tita. Ilang gabi na umanong nakakakipan ng babaeng nakatayo sa bubuhan ng bahay, yung gwardiya na yun, sa may bandang tarte ng tubig. Ang ipinagtataka niya, kapag iniirawan na ito at kakausapin, hindi niya maaninab ng maayos. Pero kapag ibababa niya yung flashlight niya, malinaw na nakapayo ito doon. Kapag nadodoorbell naman siya sa bahay, walang sumasagot. At yung huli na, nan muli nga itong nakita sa may bubuhan. Parang hinintay lang siya nitong tumaan. Pagtatapos ay tumalo nito pababa. Dahil sa nag-aanala, nag-gradyo kaagad ang gwardiya na ito. Sinubukan niyang akyapin yung brako gitita para puntahan kung saan ito bumagsak. At walang kahit anong nakita doon sa parte na yon. Dito na siya nag-follow up sa radyo. At hindi ko lang sigurado sa protocol ng asosasyon ng village na yon. Pero nag-forced entry umano sila. Bukas ang pintuan ng kwarto ni tita. At nang abutan nila ito, wala na siyang kabuhay-buhay. Ang ipinagtataka din nila noon, bakit noong kinuha na ng mga espesyalista ang katawan, lumabas na bulok na ito. Pero noong makita nila, hindi naman. Bumukhang kamamatay lang talaga. Naniniwala ang mga guard dito na may kababalagan nga na nangyayari sa mismong bahay. Noong umaga din na yon, yung mismong kapitbahay nang lumapit sa amin. Narinig niya daw yung ingay namin noong madaling araw. Sabi nito kung pwede, pabindisyon na ng bahay kung may planong ibenta ito. Hindi sila masyadong close ni tita pero mula nang namatay nga ito, kung ano-ano na ang naririnig nila sa bahay na yon. Madalas ay umiiyak at talabugan ng mga pintuan. Kinontak namin noon si nanay, ang kamag-anak namin sa Ilocos at Bicol. Nagbigay sila ng suggestion na kung pwede nga ay ipatingin ang bahay at maghanap na rin ng medium na pwedeng kumausap kay tita. Makasakaling may habilin ba ito
May mga hindi nasabi sa amin kaya nagpaparamdam. Dahil sa mas madaling makahanap ng manggagamot o medium noon sa probinsya, meron silang nahanap na kakilala sa may bandang Bicol. Bumisita ito sa mismong puntod ni tita. Legit na medium ito, Sir Seth. Nagawa niyang malaman ang address ni tita dito sa Muntinlupa. Ultimong numero ng bahay, kulay ng gate, kulay ng kwarto. Alam na alam niya. At dahil din sa medium na ito, natuklasan namin ang kahindik-hindik na katotohanan. Ang dahilan ng pagkamatay ni tita, barang. Napakagaling ng mangbabarang ang may gawa nito. At sa tingin ng medium na yon, ay malaki ang binayad ng may gawa nun. Baka malaki din ang galit at inggit kay tita. Nakakalungkot lang na parte na kahit alam ng medium kung sino ang nagbarang, wala itong kakayahan na balikan yon. Ang kaya niya lang talagang gawin kausapin yung tita namin. At saka takot din itong mabalikan gawa ng nasa lahi talaga ng gumawa ang maong barang. Kaya kahit na ibalik ito ng kung sinong maalam, lalala lamang ang lahat. Gaganti at gaganti ang angkan nito. Pinabulok umano ng mangbabarang na ito ang mga laman ni tita. Yung mga laman loob kaya siguro mukha pa rin itong maayos at parang natutulog lang. Yung panlabas na anyo. Pero ang pinakaloob na katawan bulok na. Naisip namin na posibleng inggit o baka may galit ito kay tita. Pero wala talaga kaming alam dahil sa ang mga kalapit naman itong mga kaibigan at mga kakilala, hindi kami pamilyar. Dahil sa magkakalayo nga kami ng tirahan at hindi pa rin naman uso ang mga Facebook noon. Yung tungkol naman sa bahay, labas na umano si tita doon. Hindi na si tita ang may gawa ng pagpaparamdam, kundi ang mga negatibong enerhiya na natira sa bahay na ito. Dahil na rin siguro sa ang nakatira doon ay nabarang at namatay sa barang. Kumbaga, mas na-attract ang mga negatibong elemento sa bahay na yon. At yung iba, nanirahan o nanatili pa. Ewan, basta ang nangyari pagkatapos doon, umuwi na lamang ako kasama si Bugoy sa bahay namin sa Pasay. Nagpa-schedule na lamang ng cleansing o blessing kasama sila nanay. At matapos nga noon ibinenta na ang property na ito at nawalan na rin kami ng balita. Pagkatapos noon, gaya ng unang kwento, ay ibabahagi ko ito sa point of view ng aking amang si Rigor. Pangalawang karanasan. Nangyari ito malapit sa isang baryo o barangay kung saan nadadaanan ng Panay River. Hindi ko alam kung lapitin ba kami ng ganitong nilalang. Sabi nga ng tatay ko sa akin, hindi daw babae ang lumalapit kundi aswang. Bali nagkataon kasi noon na nililigawan ko si Neneng, ang magiging asawa ko. Pumupunta-punta ako doon, nakikisabay sa mga paroon at parito na sasakyan. Buntis no ng kapatid ni Neneng na si Luisina. Ang sabi nila, maselan umano ang pagbubuntis nito. Kaya laging kulong sa bahay. Akala ko talagang dahil sa health issue lang o ano. Pagkarating ko dun sa kanila ay kailangan ko pang maglakad ng konti. Habang naglalakad, nagulat na lamang ako nang merong lumapit sa akin. Kumapit. Isa itong matandang babae. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Ang sabi niya lang ay kung pupunta daw ba ako sa bahay ng buntis. Sabay turo sa bahay nila Neneng. Tumango naman ako. May inabot ito sa akin. Bigay niya umano kay Lucina yon. Dahil sa nabalitaan niya na masela ng pagbubuntis nito.
Ano pong pangalan niyo, Nay? Baka pwede na lang kayong sumabay sa akin, ah. Taga rito rin po ba kayo? Pero sumenyas na lamang ang matanda na sabi ay wag na. Umalis na ito. Nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa bahay nila Neneng. Pagkarating doon, sinalubong ako ni Neneng. Akala ko ay galit ito sa akin kasi nakasimangot siya nun. Agad nang kinuha ang bigay ng matanda sa kamay ko. Sabi ko hindi sa akin yung galing, sa matanda. Sabi naman ni Neneng ay alam niya umano na hindi sa akin yon. Dahil nakita niyang inaabot ng matanda pero nagulat ako nang itapon niyon. At sabihin sa akin na hindi taga dito yung matandang yon. Hugasan mo ng suka at asin ang kamay mo bago mo bandawan ng tubig, Gregor. Saka ka pumasok ng bahay. Sinunod ko ito kahit na hindi ko pa naiintindihan ang nangyayari nun. Pagkapasok ko ay tinawag naman ako ng mga magulang ni Neneng. Kinausap ako patungkol sa ano pa ang sinabi ng matanda. Tumangu-tango lamang ang mga magulang niya. At sinabi nila sa akin na sa susunod na balik ko na ay doon na lamang umano pwede nang lapitan ng kapatid ni Neneng na buntis. Mahirap na umano. Tumango na lamang ako. At nagkakaoras kami ni Neneng pagkatapos kong magsibak ng kahoy at mag-igib. Meron na ngang ikinwento si Neneng on. Magmula nang mabuntis ang kapatid niyang si Lucina, ay meron silang mga kakaibang hindi maintindihang nakikita sa lugar. Nangyari na rin ito sa isa sa kabarangay nilang buntis. Ilang buwan na ang nakakalipas. Kagaya ng nangyayari kay Lucina. Nung nabuntis nga itong kapatid ni Neneng, ay may paroon at parito na dumadating sa daungan ng mga bangka ng mga bagong mukha. Madali lang naman talagang makakilala ng mga tagaron at hindi tagaron sa lugar. Kaya sigurado silang hindi tagaroon ng mga ito. Mga nagpapakilalang bangkero at pasahero. Nung una, dahil sa palaging naiinitan si Lucina ay nasa may balkonahe lamang ito palagi. Takang-taka umano itong buntis. Dahil bawat 5 minuto ata ay merong dadaan. Hihinto sa may bandang lupa nila. Tapos ay aalok ng kahit ano. Isda, gulay, karne. Na dati-rati ay wala naman. At dahil sa hindi naman nila ito suki, tinatanggihan ito ni Lucina. Halos araw-araw ay ganun ang senaryo. Hanggang sa isang araw. May isang babae naman na nagpakita nun. Inaalok na naman niya si Lucina ng paninga. At dahil sa alam niya na, buntis at minsan ay masama ang pakiramdam. Lasong-ngipin niya ang babae na yon. Sumama umano ang tipig sa kanya. At diretsa itong tumipig sa tiyan niya at sabi ni Kao, "Pasalamat ka. Maliit pa yan. Wala pa kaming mapapala." Sabay alis niya padlan. Maalipas ang 1 linggo. Eto man lamay. Sa ting naiiwan sila Neneng at Lucina sa bahay. Magugulat sila daw na may parangkahan naman ng bahay pero bakit may mga ano-ano hype ang pumapasok doon? Isang hapon, magulat si Neneng. Halos mapasigaw siya nang makita yung asong pumasok sa kusina ng bahay. Ang baho-baho ng aso ito. At nabuksan ni Neneng ang pito. Nagulat siya daw nang nakakanbago naman ito. Ay paano nakapasok ang aso na yan doon? Ang katanungan niya ay lasarap. Nang walang ano-ano ay sumampa ang nilalang sa may lutuan. Sa bulap ni Neneng, bigla itong nagkasya doon sa uwan o espasyo. Doon ito lumabas.
Walang sira o ano sa paligid pero ang napansin niya ay ang nakakalap na pinaghubaran ni Lucina. Matila ba hinalukay man nilalawlayan? Nakapagtataka nawa ng kakatapos pa lamang ni Lucina ng maligo lang. At yung mga suot na nakalabas na sa lagayan ay yung bagong hubad na kasuotan. Mira ba na lamang yun ni Neneng sa kadahilalang nalang amoy mabantok na ito la. Parang damik na nabubulok na patay. 4 na buwan ng bunpis si Lucina. Nom sila mismo man pamilya ang nakasaksi ng pangyayaring ito. Kinardabihang, wala ang asawa ni Lucina. Kaya madalas ay doon pa rito nalalagi sa bahay ni Nene at nalamagulam nila. Kahit nasa likod din naman ang pirahan nilang mag-asawa. Wala ang asawa dahil sa linginis dito at paminsan-minsan ay nablalayag sa ibang lugar. Inip na inip si Lucina noon. Hindi po kahit saan siyang parating ng loob ng bahay. Para bang walang pumapasok lahanin. Makailang beses na rin siya nagpapalit-palit ng kasuotan. Bensible akala niya ay naroroon pang kanan ina sa labas at may inaasikaso ay lumabas ika. Mabuti na lamang at nakipa siya ni Neneng na papalabas na ng pintuan nun. Mag-aalas 3 na nun. Kaya taam-taas si Neneng kung bakit lalabas itong kapatid niya. Simandan niya ito dahil hindi siya namamansin. At saktong pagtabukas ni Lucina ay meron kung anong itindahayop na tumatakbo na para bang babanggain siya. Etong si Neneng, medyo maton ang katawan nito. Kaya siguro ako lang ang pumorma rito gawa ng takot sa kanyang mga kalalakihan sa kanila. Akala ba, tibuhi pa eh. Mampasugod na ang hindi maintindihan hayop na ito. Naayon pa kay Neleng ay akala mo, may flashlight ang mga mata na babaganan. Kitang-kita niya na nakatutok ang pagbangga dito kay Lucina. Kaya laman hiniya ni Neneng si Lucina pabalik sa loob ng bahay at dali-daling inihambalang ang pintuan. Bumangga sa pintuan ng hayop. Nagsigawan ang lahat sa loob sa gulat. Uwitingol ang papay ni Neneng ay napabangon man na kay Dana Sanda. Kapag sa nabitawan ni Neneng ang pintuan, ay bumukas ito ng konti at sumilip ang miralawa. Dinig na binig nila lahat sa loob. Nang magsalita ang miralaw ng mga katadal, malapit na yumakiyan. Amin yan. Gulat na gulat umano sila kung paano nakapagsalita ang nilalang na ito. Sa gulat ng tatay ni Neneng ay hinatak nito yung pagsara ng bahay nila. Yung gawa sa kawayan na inihaharang sa pintuan. Kinuha niya, pinadyakan niya ang pinto pabukas at hilampas ang nilalang. Tinamaan ito sa likuran. Dinig na dinig nila yung ladabog sa likuran nito. Umiyak ito at paapas na lumariyaw. Patamas na gulat sila. Tumalon ito sa mataas na bakwad at tumakbo papunta sa likod merope. Dahil sa nangyari na yun, napapadalas na ako sa pagpunta. Dan na rin sa nadaanan na ako kay Neneng dahil sa nangyari. Pero kapag doon ako natutulog ay hindi purapay ang mga magulang ni Neneng na naroroon ako sa may loob ng bari. Kasi baka umano isipin ko, sinasagot na ako ni Neneng. Pero syempre, ganun na rin yan. Sa bari din ako nakikituloy sa bahay nila Ontoy, sa likod. Asawa ni Lucina. Samantalang si Lucina ay patuloy na natutulog doon sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagulat ako isang gabi. Dan nagtabilo sa loob ng bahay. Dali-dali akong lumabas doon sa tinutuluyan ko. Pagkatapos ay saktong nagbukas ang tatay ni Neneng ng pintuan sa likuran.
Huningi ito ng tulong. Pagkapasok ko rin nakita ko na nakatayo si Lucina. Nagdudugo. Ang buong akala ko para noon ay nalablado nito. Pero ang dahilan pa rin ng kanyang pagdurugo ay ang malalim na kalmot sa kanyang hita. Sumigaw ang Tatay Milan na umikot umano ako sa may tabi ng kwarto ni Lucina. Dahil bigla na lamang umanong nabukas ang bintana ni Ka. Inabot niya sa akin ng itak at tumakbo ako sa labas ng bintana kung saan sira ang bintanang literal. Nawasak ito. Pero wala akong ibang nakita o naabutan. Kundi yung mga malalagkip na akala mo'y dagda pero kapag naaamoy mo na, buo-buo at napakabaho. Gumagapal ang laway na ito mula sa loob ng kwarto ni Lucina. Palabas sa bimpana. Pababa sa pader at may konti pang patak bago ito mawala sa harap ng bauran. Lumabas pa kami ng tatay nila pero wala na kaming naabutan pa. Ayon sa nangyari kay Lucina, ilang gabi na umano siyang nananaginip ng masama. Noong una, nananaginip siya na merong tumatawag sa kanila sa labas. Kapag sinisilip din naman ito, ay naroon siyang nakikitang nakatayo sa labas ng yote nila. Sinasabi nito na malapit na umano umumbok ang sinapupulang niya. Habang paulit-ulit ang palaginip nila yan, napapansin niyang palapik ng palapit ang taon yun sa palaginip niya. Mula sa labas ng bahay ay unti-unti na itong nakakapasok. Hanggang sa halos na sa harap pala ito mismo ng kanyang bintana. Dahil maring sa nangyari sa kanilang kabarangay, ay pila na alerto itong si Lucina. Dabi-dabi niya ni tinatabiawas si may ninabay. At hindi nga inakalan na magagamit nila ito sa gabing niya. Medicine sure na hindi siya sigurado kung panaginip lamang ba pero sa pagdilap niya, nanatili siya sa pwestong nakaiga at hindi makabawan. Nasira ang blimpana. Nang walang nakakarinig maski sino sa loob ng bahay, pinilit ni Lucina na bumawan. Naigagalaw niya ang kanyang kamay at paa pero tila ba bigat ang kanyang ulo at likuran para bumangon. Hirap na rin siyang tumagilid o umupo man lamang. Mabuti Melara. At nakapapan niya ang asina. Patunay na hindi lamang pala siya na nalaginik na. Kundi totoo na. Tipan-tipa niya yung babae mula sa may pagkabukaka sa may dintala. Ay bigla itong naging isang mabalahibong payat na nilalang. At mula doon ay saka bumuelo si Lucina. Isinampa niya ang mga kamay sa tiyan niya. Kasama ng asin na sinira na niya ang lagayan. At pagkatapos doon ay saktong nakapagbagong anyo ng nilalang. Bababa na sana sa bintana nang maihagis ni Lucina ang asin. Nadulas itong nilalang na ito o umilag pero nagawa pa nitong pumatong sana sa mga hita ni Lucina na siyang dahilan para makalmot ang babae. Nang maramdaman niya ang sakit, saka na ito tuluyang nakasigaw at siyang dali-daling pagtayo ng nilang at paiwas na gumapang sa may bintana. Nang marinig ang pagbangon nila Neneng sa kabilang kwarto ay tuluyan na itong nawala. Magmula ng gabing yon ay palagi na kaming nagpupuyat. Hindi na ako halos nakakauwi nito dahil ang tatay nila Neneng hindi na rin makatulog. Ayon pa dito, gagawin niya umano ang lahat para makasiguradong ligtas ang magiging unang apo niya. Madalas kami ang nagpupuyat. Tapos kapag madaling araw na at ayos ng lahat, ay magyaya na itong uminom. Pampaantok ko mano. Laging lambanog ang iniinom niya dahil hindi siya nakakatulog ng maayos. Kahit na maaga na.
Kumbaga sinasakto niya na magbubukang liwayway na bago ito magiinom at matutulog ng konti. Gigising ng mga 6:00 ng umaga at aalis na para magtrabaho. Samantalang itong asawa naman ni Lucina ay pauwi-uwi na rin nun. Hindi na naging maayos ang tulog ni Lucina noong mga panahon na ito. Kaya gumawa na kami ng hakbang para mahuli ang mga yon. Marami sila. At pakiramdam namin ay pinag-aagawan nila ang laman ng sinapupunan ni Lucina. Ang sabi pa nga namin noon, ang unang mahuhuli ang siyang magiging kawawa. Pero hindi namin inakalang magiging matagumpay ang ginawa namin ito. Siguro, dala na rin ng pagiging hayok ng kung sino mang nag-uunahang mga nilalang. Ay may mga bagay silang hindi kaagad napansin sa amin. Itong asawa ni Lucina, gabi-gabi ay pinaliligo si Lucina. Pagkatapos ay yung pinaghubaran ni Lucina ay isinusuot niya. Samantalang si Lucina naman ay isinusuot naman ito ang pinaghubadan nitong mister niya. Doon pa rin natutulog si Lucina sa bahay ng kanyang mga magulang. Samantalang ang asawa niya, naroroon sa may bahay nila. Kami naman ng tatay nila Neneng ay naghahantay lang. Antok na antok kami nung gabing yon. Halos 5 oras ata kami nagbabantay. Magmula pa ng 7:00 ng gabi. Sa 5 oras na yon, dito na nangyari ang hindi namin alam kung katawa-tawa ba o nakakatakot. Sumigaw ang asawa ni Lucina. Kasabay nito ay ang kaluskos at kalabog sa bubungan ng bahay nila na tila ba nagwawala. Sumigaw kami kung nasaan siya gawa ng bakit parang may nakikipagbuno sa may taas ng bubungan nun. Sumagot ito nang naririto ako sa loob, sa kwarto namin. Tumakbo kami at pagkarating namin doon ay kita namin na tila may inayakap itong asawa ni Lucina na kung ano sa ere na hindi namin gaanong nakikita. Nang ilawan namin ito ng gasera, ay laking pagtataka namin na tila may kung anong makinang nalubid na ginagapos ito. At umaabot ito hanggang sa may taas ng bubungan. At sa taas doon ay naroroon ang tila naghahalukay na kung anong nagwawala. Ang ginawa ng asawa ni Lucina ay pinabuksan sa amin ng isang gasera. Isinawsaw niya ang kamay niya sa gaas at pinadulas ito sa mahabang bagay na yun na siyang lalong kinawala ng kung anuman sa may taas. At pagkatapos nun, ay bigla na lamang itong similaban ng apoy. Ramdam na ramdam namin ang pagwawala ng nilalang nang gumapang ang apoy sa mahaba na yon. Siya namang binitawan kagad ito ng asawa ni Lucina. At pagkatapos doon ay nakarinig kami ng paggulong sa may bubungan. At sa mismong harapan ng pintuan ng bahay ni Lucina, bumagsak ang nilalang na yon. Habang nakalaylay ang mahabang bagay nito, na ang dulo ay nasa may bibig niya. Para siyang dila. Dahil sa ingay namin ay nagsilabasan ng ibang mga kapitbahay ni Neneng nun. Gulat na gulat kami dahil noong magsimula nang pumasok ang mga taong naroroon. Bukod dito sa isang nilalang na umiiyak na tila nagmamakaawa habang umaatras sa amin. Meron pang 2 lumabas mula sa puno ng santol at isa sa may silong. Magkakamukha silang 3. Hinatak nila ang kasama nila. Nakalaylay pa rin ang mahabang lubid sa bibig niya habang tumalon sila isa-isa sa kabilang bakod. Siya naman naming hinabol ito, kasama ng mga taong nagisting para tulungan kami. Ayon sa kanila ay muntik na umano nilang maabutan ng mga yon. Gawa nang nagpaiwan kami at bumalik sa bahay para tingnan si Lucina. Pinagbabato umano nila ang mga yon at tinamaan ang isang nilalang
na nakalaylay ang dila. Inakay-akay yun ng mga kasama niya. At nang makarating na sila sa ilog ay tumalon sila at nawala na parang bula. Hindi tumigil ang mga tao sa pag-iikot sa paligid. Hanggang sa maalala nila ang daungan ng mga taong pumaparoon at parito. Sinubukan pa nilang pumunta doon para habulin pero tila huli na ang lahat. Nakita nila ang bangka na malayo na. At sakay noon ay ang tatlong nilalang na nagbabaga pa umano ang mga matang nakatitig sa kanila. Matapos ng ilang gabing matahimik ng paligid ng lugar nila Neneng, saka na ako nagpaalam na umuwi sa amin. Nang wala ako, may dumayo palang manggagamot na nireto ng kamag-anak ng asawa ni Lucina. Ang sabi nito, kailangan munang umuwi ni Lucina sa poder ng lalaki para mabantayan ng manggagamot ang bata. Naging maayos naman ang panganganak ni Lucina matapos nun pero medyo naging masakitin ang bata at payat. Nagkalaman lamang ito nung nagbibinata na. Naging bantog na naman ito noong kapanahunan. Naging kilala na naman ang lugar ng Kapis dahil sa pangyayaring ito. Pero ang nakakasigurado kami, ang mga dayong namamangka nun ay hindi talaga sa lugar namin. Lalo na ang ilog na sinasabi ko noong mga panahon na yon ay maraming mga dadaanang isla o lugar na hindi na sakop pa ng Kapis. Ikikwento ko po ito para magsilbing aral na rin lalo na sa mga kalalakihang patuloy na gumagawa ng kasalanan na katulad ng nagawa ko. Huwag niyo na po sanang hayaan na makaramdam din tayo o makaranas kayo ng tinatawag na dante. 31 anyos ako nung magsimula ako magloko kay misis. Doon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay marami akong nakilalang babae. Isa na ron yung gwardya na itago ko na lamang sa pangalang Nancy. Sa totoo lang, hindi hamak na mas maganda pa sa kanya yung asawa ko pero gawa lang siya yung unang nagpakita ng motibo. Ay hindi na po ako nakaiwas sa tukso nun. Naging magka-text kami. Hanggang sa hindi nagtagal ay iniyaya ko na siyang pumunta sa hotel. Bagay na hindi naman niya tinanggihan. Simula noon ay palagi ko na siyang tinetext. Kung minsan ay pinipilit ko pa siya makipagkita sa akin. Hindi nagtagal. Nagsawa na rin siguro siya at tinapos na niya yung relasyon namin. Hindi naman ako apektado dahil hindi ko naman siya minahal nun. Simulat sa pulay isa lang ang babae minahal ko. Si Mrs. lang. Mabait si Mrs. Masikaso. At sobrang lambing nito. Sadyang hindi ko lang talaga maiwasang matuksong sa ibang babae gawa ng yung talagang nakasanayan ko sa mga nauna kong karelasyon. Matapos yun ay marami pa akong babaeng niyayang lumabas at makipag-date sa akin. Pagkatapos, ang ending ay sa motel din ang bagsak namin noon. Isang araw habang natutulog ako, bigla na lang akong ginising ng butihin kong asawa. Nagulat ako dahil nakita kong umiiyak ito. Nabasa pala niya lahat ng conversation namin ng mga babaeng naging ka-one night stand ko noon. Nagalit siya sa akin noon. Hindi niya ulubos sa kalain na yung lalaking buong puso niyang minahal ay magagawang magloko sa kanya. Sobrang laki ng tiwalang binigay niya sa akin noon. Kaya naman nang malaman niyang nakikipagkita ako sa ibang mga babae, labis siyang nalungkot. Umabot pa sa puntong nagtangka siyang magpakamatay. Mabuti na lamang at naawat ko siya. Nangako ako sa kanya na hindi ko na kailanman uulitin ang ginawa ko. At dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin ay nagawa pa niya akong bigyan ng, ayon sa kanya,
huling pagkakataon. Naging maayos naman ang pagsasama namin pero bigla akong nakilala si Faye. At naging kaklose ko rin yung katrabaho ko na si May. Muli akong natukso at bumalik sa dating gawain. Makipagkita, makipag-date, makipagtalik. Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Muli, nahuli ako ni Mrs. Sa pagkakataong yun ay nasagad na yung pasensya niya. Sumabog ng tuluyan yung galit sa puso niya. Nung oras ding yon, nakipaghiwalay na siya sa akin. Pero bago niya ako iwan ay nagbitiw siya ng isang salita. Humanda umano ako dahil gaganti siya sa amin na mga naging karelasyon ko. Ipapatikim umano niya sa akin yung sakit na pinaranas ko sa kanya. Nang mga sandaling yon ay hindi ako nakapagsalita. Naisip ko, deserve ko to. Kung ano man ang matatanggap ko sa kanya. Labis akong nagsisisi dahil bukod sa nawalan ako ng asawang mapagmahal, umalis pa siyang may hindi matatawarang galit sa akin. Ilang beses ko siyang pinuntahan sa bahay nila pero hindi na talaga siya pinakita sa akin ng pamilya na noon ay galit na galitin sa akin. Makalipas ang isang buwan, nagkasalubong kami ni May sa loob ng kumpanya. Matamlay siya, napakaputla. Naagaw ang pansin ko sa malaki niyang tiyan na para bang buntis siya na nasa 8 buwan na. Nang makita niya ako ay kaagad niya akong nilapitan. Umiwas pa ako noon dahil gusto ko nang kalimutan lahat ng namagitan sa amin. Hinabol niya ako at sinabing hindi naman daw siya buntis kaya walang rason para takbuhan ko siya. Sinabihan niya ako na may sakit daw siya pero kahit saan siya magpatingin ay wala namang nakikita ang mga doktor. Madalas daw na sumasakit yung tiyan niya at kapansin-pansin nga raw ang babilis na paglobo nito. Dahil sa karamdamang yon, magre-resign na umano siya. Bale, pagpapaalam na umano yun sa akin. Natigil yung pag-uusap namin ni May nang biglang dumating yung bisor namin. Alam niyang close kami ng lady guard na si Nancy pero syempre hindi niya alam na naging karelasyon ko ito. Sa akin niya unang sinabi ang balitang ikinabigla ako nun. Patay na si Nancy. Hindi umano matukoy kung anong ikinamatay nito. Basta bigla na lamang umano itong nagsuka ng sobrang baho at buo-buong tugunon. Nagkanda butas-butas din umano yung mga balat nito. Nung araw din yung pagka-out namin sa trabaho ay dumiretso kami sa bahay ni Nancy. Kasama ko doon yung mga naging kaibigan at ka-close niya. Nung nasa lamay na kami ay biglang nagkagulo yung mga tao. May mga umalis at meron din namang kontodet tingin sa nakaburol nun. Dahil sa pagtataka namin ay dumiretso na kami sa harapan ng kabaong para makita kung anong pinagkakaguluhan nila ron. Halos hindi namin masikmura yung nakita namin dahil may lumalabas na dugo sa tenga at ilong ni Nancy. Sobrang dami ng dugo nun. Pati yung damit niyang pamburol ay nalagyan na rin ng dugo. Ang sabi ng pamilya niya, marahil ay hindi lamang umano ito na imbalsamo ng maayos. Tinawag nila yung mga taga-punerarya para ipaulit yung pag-iimbalsamo. Pinalabas lahat ng tao nun. At doon sa loob ng isang kwarto nila ginawa ang pagpapahid ng formalin at pag-iimbalsamo. Nang matapos sila, isa sa mga nag-iimbalsamo yung lumabas. May kausap ito sa cellphone. Dinig na dinig ko yung sinabi nito na anya yung patay na raw na inulit nilang imbalsamuhin ay nilalabasan na ng mga buhay na uod.
Gumapang lahat ng kilabot sa buong katawan ko nang marinig ko na. Napaka-imposible na uurin yung bangkay na halos kamamatay pa lamang. Maimbalsa mo pa. Hindi ko alam kung bakit na mga oras na yon ay bigla na lamang sumagi sa isip ko. Ang huling sinabi ni Mrs. bago siya umalis sa akin. Umiling na lamang ako at pilit inisip na baka nagkataon lamang ang mga nangyari. Isang linggo matapos ang libing ni Nancy, muli na naman kaming ginulat ng isa pang balita noon. Patay na umano si May. Nang makausap namin yung pinsan nito na katrabaho rin namin, napaka-misteryoso umano ng pagkamatay nito. Wala daw kasing makita na sakit yung mga doktor at iba pang mga espesyalista. Nang ipa-autopsy umano ito, nagulat sila nang sabihin ng mga nagsagawa ng otopsiya na may nakita silang maraming buhok ng tao sa loob ng tiyan niya. Sobrang nanlambot ako nang malaman yon. Pakiramdam ko ay dahil sa akin kung bakit nangyari sa kanilang bagay na yon. Walang ibang dapat sisihin kundi ako. Ang hula ko noon, baka pinakulam sila ng asawa ko. Sinubukan kong tawagan si Mrs. pero hindi na sinasagot yung matawag ko. Nang sumapit ang bisperas ng anniversary namin ni Mrs. noon, hindi ako makatuglog. Sobrang namimiss ko siya. Bawat pikit ko ay siyang isip ko. Naalala ko kung paano niya ako asikasuhin. Kung paano siya maglabing sa akin. Kung paano niya ako ipagluto at kung paano niya ako alagaan. Kusang tumutulo ang luha ko noon. Talip na bilit ako sa sarili ko. Nagsisisi ako kung bakit ko pa ginawa ang kalokohang yon. At nagpatalo ako sa tawag ng laman. Kaya bukasan, mismo araw ng anniversary namin. Paglabas ko sa kwarto ay nagulat ako dahil napakaliwis ng sala. Maayos yung mga gamit to na pigit sa lahat. Naaamoy ko yung pamilyar na amoy na yon. Yun ang amoy ng paborito kong almusal na madalas lutuin ni Mrs. Maluwa-luwa ako nagpunta sa kusina. At doon ay nakita ko yung taol gustong-gusto kong makita. Si Mrs. Niyakap ko siya ng may bits herself. Pagkatapos ay paulit-ulit kong sinabi na magbabago na ako. Hindi siya kumikibo. Nakatingin lamang ito sa akin ba. Yung mga matalya na dating sigla ay walang ibang nakaukit kundi lungkot at galit. Umupo siya sa harapan ng hapagkainan at sinabing kumain na raw kami dahil baka lumamig pa yung pagkain. Bago ako sumubo ng kanin ay binati ko muna siya ng happy anniversary. Hinintay ko noon na babatiin niya rin ako pero hindi yan nangyari. Dapi-rapi, uwis gimong months rin namin ay pinaghahanda niya. No oras tayo blanco lamang ang ekspresyon niya. Nakapanda na yung mga pipit niya. Nakakapanibago. Tahimik lang kami. Parang kibuan habang kumakain. Hindi tulad ng bilang ulang na lamang ay subuhan pa niya ako. Nung matapos kaming kumain ay may iniabot siya sa akin na isang kahon na nakabalot ng gift wrap. Sobrang natuwa ako nang makita ko lang. Naisip ko na sa kabila ng malaking pagkakamali ko, naisipan pa niya akong balan ng regalo sa mismong araw ng anniversary namin. Napanipi ako. Simula dati ay mailig na pala siya magbigay ng regalo at gumawa ng mga surprises para sa akin nun. Excited akong binuksan yon. Yung malapad na nipi ko, biglang nawala. Sa kapulayan ay napalipan ito ng pakwat. Ang laman ng kahon ay binawang manika na dawa sa tela.
Yung isa ron ay may butas sa tiyan kung saan may nakaladay na maraming buhok doon sa mismong butas na yan. Habang yung isa naman ay may bahid na mamanap yung dugo. Nakaladay yun sa malinaw na plastik na may lamang malabuhay na uot. Sa takwak, nabitiwan ko lang. Napatipig na lamang ako sa kanya. Gusto kong magtanong pero daig ko pa ang lightsaber sa bibig nun na wala akong masabi, Sir Seth. Muling bumalik sa isip ko yung mga nangyari kina May at Nancy. Pati na rin yung paraan ng pagkamatay nila. Napaluwad na lamang ako sa harapan ni Mrs. Nan. Iyak ako ng iyak noon dahil pakiramdam ko. Dahil pakasama akong tao. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay ng mga dati kong nakarelasyon. Ako rin ang dahilan kung bakit ang dating sobrang bait kong asawa ay nagawang kumanpe ng tamang katinde. Habang umiiyak ako, bigla na lamang akong nahirapan huminga. Nanikip ang bibig ko. Daig ko pa ang may hikarnan. Ramdam ko na parang may mahigpit na lubid na nakatali sa leeg ko. Maya-maya, bigyan na lamang sumakit ang tiyan ko. Sinundan yon ng pananakit ng sikmura. Ilang minuto pang lumipas ay naramdaman ko na nalalatim na damunan ko. Naging dahilan yon para maubo ako. Nasinindan ng pagsusuka. Matimbing takot ang naramdaman ko nang makitang may maliit na ahas na sumama sa sinuka ko. Muli akong lapatingin kay Mrs. Nan. Akala ko noon ay mawamatay na rin ako. Sa oras na lalo akong imiyak. Hindi dahil nahihirapan na ako sa pagkina kundi dahil nakikita ko iniiyak si Mrs. at alam kong nasasaktan din siya. Habang nakikita akong nahihirapan. Noong kapos na ako sa hangin, may inilabas siya mula sa buwisan niya. Isa pang manika. Nakita ko na tinanggal niya yung malaking karayom na nakatusok sa bibig nito. Matapos yon, nakahinga na ako ng maayos. Nawala na yung bigat sa dibdib ko. At yung tila sumasakal sa akin nun. Tinanggal din niya yung maliit na laruang ahas na nakapulupot sa leeg ng manika. Lumapit siya sa akin nun. May ibinulong ito. Malaya ka na. Pasalamat ka at ayokong makitang mamamatay ang magiging ama ng anak ko. Mendaking ang mga mapao na marinig yung ibinulong niya. Din ko pa napansin na medyo malaki na yung tiyan niya. Akala ko, kumabala mo siya kaya doon. Sa tabi na namin gustong magkaanak. Sa wakas nakaboring pala kami. Miyakap ko siya dahil sa sobrang tuwa ko pero ipinulak lang niya ako. Sinabihan niya ako na hindi niya ako bibigyan ng karapatan sa anak namin. Aalis na siya. Magpapakalayo-layo. Laniplod ako para lang pigilan siya pero naging sobrang pidos ng puso niya. Andun sa panahon nito, hindi ko pa rin nakikita yung anak namin. Hindi ko alam kung sino ang kamukha niya o kung anong itsura niya. Ang tanging alam ko, nawalan ako ng mabait at napagmahal na asawa. Pati alak na matagal kong pinawarap dahil lang sa pagkakamali at tuksong hindi ko iniwasan noong mga panahon. Sa akin pa umiikot ang mundo ng misis ko. Habang bitin na lamang po, Sir Seth. Sana ay magsilbing aral ito ang kwento ko sa lahat ng mga kalalakiyang hindi marunong makontento sa kanilang asawa. Dahil ang babaeng tunay na nagmahal pero pinagpaksilan ay mas matigas pa sa baan kapag gumante.
Hello po sa inyo lahat. Naitago niyo na lamang po ako sa palalang Pepet. Tubong bola ko at kasalukuyang 40 anyos na. Ito ni wabagi ko ang kwento ay may kinalaman sa baram at kulam. Tandang-tanda ko pa nung 10 taon ako. Palagi ako nagpupunta sa bahay ng lola ko noon na si Lola Pasha. So ting pupunta ako sa bahay nila ay marami akong nadarap ng nagpapadamot sa kanya. Doon sa lugar namin, iwaganap ang kabila ang pangkukulam at pambabarang naging paraan ng mga tao para makaganti sa mga kaaway nila. Kilala sa lugar namin si Lola. Halos sa kanya kasi nagpapadamot yung mga pinatamaan ng mga kulam na yon. Kung minsan ay dinarayo pa siya ng taga-kabilang barangay. Kahit saan ako magpunta noon ay pinagmamalaki at ibinibida ko si Lola. Palagi kong sinasabi na magaling siyang manggagamot. Pinawarap ko noon na maging katulad niya para marami akong matulungang tao. Palaging maraming pera noon si Rona dahil inaabutan siya ng mga nagpapadamot sa kanya. Bilang pasasalamat na rin dahil kada sinang gumabiling. Isang araw ay iniwan ako ni Nanay Tenola dahil luluwas sila sa Maynila noon. Balitap noong araw akong mananapili sa bahay niya. Paborito akong apo ni Nona kaya naman sobrang saya niya nang malamang mananapili ako sa kanya sa loob ng 7 araw. Palagi na rin sinasabi na sa akin daw niya ipapamana ang lahat ng kaalaman niya sa mga kulam at balaw. Noong nananapili ako ron, dahil isang babaeng mukhang mayaman ang nadanap kay Lola. Kadad ko naman pinawag si Lola noon at pinayaan sila mag-usap. Nakita ko na may iniabot sa kanyang babae. Isang sobrang may namal maraming pera. Maya-maya ay nag-abot pinito ng isang picture frame na may larawan ng isang lalaki at isang babae na parehong nakasuot ng damit pagkasal. Mag-asawa yung nasa replato yun. Narinig ko na sinabi ni Lola na siya na raw ang bahala sa mga yon. Humipi lamang yung babae, sakay pa umalis. Kinagabihan, mga pasado 10:00 ng gabi ay nagising ako dahil maiiyak ako nun. Upunta sana ako sa banyo pero lapidiran ako. Nakita ko si Lola na nasa kabilang kwarto. Nakanuhod siya sa harapan ng kapdaw kulay pulang kandila na nakasindi. Sa tabi ng mga kanbilya, nakalaga yung litrato na ibinigay sa kanya ng babae. Paulit-ulit siyang nagdarasal gamit ang salitang hindi naman maintindihan. Maya-maya, may inilabas siyang mga darapon na labis ko namang ikinagulat. Yung mawahawak yung darapon ay may namang mga iba't ibang insekto na. Tulad ng ipis, saragupal, at mga buhay na uod. Umuha siya ng isang salagubal at dinasalan niya. Pagkatapos ay itinapat niya sa tiyan ng lalaking nasa litrato. Pagkatapos ay tinuwaring siyang isang manika na gawa sa tela. Inasalanbing na yun ng basal. Pagkatapos ay ibinikip naman niya doon ang litrato ng babae nito. Pagkatapos ay muli na naman siyang nagdasal at nagsagawa ng event pang mga ritual. Hanggang sa isa-isang mamatay yung apoy ng mga pulang kandilang yan. Nang akman lalabas na siya sa silid ay laking bulak niya nang makipa akong nakapingin sa kanya. Kahit 10 taon pa lamang ako nun. Alam kong yung mga ginagawa ni Lola ay hindi isang uri ng panggagamat, kundi isang paraan ng pangungula at pambabarang. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya at doon na niya ipinagtapat sa akin ang kanyang lihim nun. Sa umaga ay manggagamot naman na siya pero sa gabi, isa siyang mangkukulam. Isa pa sa ikinabigla ko ay sinabi niya sa akin na taramihan sa mga ginagamot niya ay yung mga ipinakulam mismo sa kanya.
nagtatanggap siya ng pera mula sa mga taong may gustong ipakulam. Uulamin niya ang mga biktima. Pagkatapos nun, yung mga nakulam naman ay lalapit sa kanya para magpagamat. Magbabayad ang mga yon sa kanya upang labanan ang ulam nila komunidad. Hindi nila alam na si Lola rin mismo ang kumukulam sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit napakadali para kay Lola na ipawalang bisa ang kulam at siya po na mismo ang nagtalim ng mga yon. Simula nagmalaman ko yon ay hindi ko na inidulo si Lola. Hindi ko na rin pinangarap na matulad sa kanya dahil alam kong mali ang gawaan yon sa mata ng Diyos. Namatay si Lola Pisha sa pamamagitan din ng kulam na siya mismo lumika. Yung mag-asawa na huling niyang kinulam, hindi sa kanya nagpadamot. Yumapit sila sa mas madaling na albularyo. Kaya naman bumalik kay Lola ang kulam na yun. At hindi na ito nakayalan pa ng kanyang katawan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,